tigilan ko na nga ikaw. Dito na tayo mga kababayan, dito na po tayo kay ano, um, dito po kay Ombudsman Sa kanya, Boying naging chief Remulla. PNP siya, tumatakbo siya sa Ah, batas. Bato, tayo na ka, yari ka kay Ombudsman Boying Remulla. Naging chief PNP ka daw, takbuhin ka naman daw ho. Nagtataka ako sa kanya, naging chief PNP siya, tumatakbo siya sa batas. Humarap siya. Ba't niya ginugulo yung mundo eh? Managot kasi yung mga gawain, sagutin mo yung mga, sabihin mo, kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Oo. Alam nyo mga kababayan, ako naniniwala ako, kayang bumaba ang magiging sentensya nitong si Bato de la Rosa eh. Ano po? Kaya! Naniniwala ako kung 40 years yung posible na maging sentensya hatol sa kanya, kayang maging ano yan eh, 10 taon eh. Di ba, Tato? Shh! Uy! To. Kaya eh. Bakit to, mga kababayan? Yun nga lang. Ikakanta niya lahat to, mga bossing. Hindi yung kanta na ginawa niya doon sa parang tanga siya, ha? Na kumakanta doon sa sunado. When the bell rang. Hindi ho yun, ha? Ikakanta niya kung ano yung mga ipinag-utos ng dating Pangulong Duterte kung bakit humantong ang laban kontra sa ipinagbabawal na gamot sa napakadugo at wala naman pong mga nahuling malalaking mga malalaking mga tao. Di ba? Oh. Klaseng tao yan. Di ba? Ganyan ba dapat maging senador natin? Tumatakbo sa batas? Is that the hero we want to portray? Tatakbo, magmamarathon ho yata, di ba? Sabi ni Banji San, i-sacrifice niya. Si Digong, isipin mo na lang yung Bato, ikaw medyo may kahabaan pa yung buhay mo. Ano po? Sabihin mo na yung lahat ng nalalaman mo. Ako naniniwala ako doon sa pinagsasasabi mo na yung mga kapulisan ay kinakausap na, pinupwersa, pinipilit ng mga ICC. Ako naniniwala ako, Bato, ha, na baka yung mga kapulisan na yan, sila pa yung lumapit sa ICC dahil napagtanto o naisip nila, naku, sino ba naman ako kung yung dating presidente nadala sa ICC, ako, PNP chief lang. Makipagtulungan na ako sa ICC. Baka nakipag-bargain na yan. Anong bargain? O ganito po, baka pwede naman. Since lumapit na kami sa inyo, nakikipag-ugnayan na kami sa inyo, baka pwede kapag kami mga hearing na lang kami pupunta doon sa ICC. Wag nyo na kaming ikulong. Pangako, hindi kami aalis, hindi kami, susunod kami doon sa mga pahiring na patawag ninyo. Baka nakipag-bargain na yan, Bato. At itinuturo ka na. Isipin mo, Bato, ganito. Lika. Posible naman, napapanood tayo niyang mga yan, mga bossing, syempre, di ba? Isipin mo, Bato. Ikaw, ilang taon na si Bato, mga kababayan? Si Darak, no? Darak, hindi ho yung Darak na kagaya nung sa US, ha? Yung Darak doon sa kagaya sa US, THEROCK. Yung Darak po natin, Pilipinas version, DARAK. DARAK, no? Alan Paulino, alam mo, Boss Mark, kung si Digong pa ang Pangulo, matagal na si Bato nakulong. Ganito ho. Isipin mo ba to, 3 taon pa lang yung apo mo, sinasabi nung anak mo, gusto pang makita ka. Yung dating Pangulo na nag-utos sa inyo, na mastermind ng lahat ng ito, wag namang magagalit yung mga DDS sa akin at hindi ko naman pinapanalangin na matuluyan na agad ang dating Pangulo, ha? Pero kung i-analyze po natin, kakaunti na lang po ang buhay. Nyaan. Sakripisyo mo na. Sakripisyo mo na. Oo, nandyan na din yan eh. No, sabihin mo na yung mga nalalaman mo. Pakipagtulungan ka na. Yan ay wala na. Sabihin mo, yung paglilitis umabot ng 10 taon. 81 na ang dating Pangulo. 91 lalabas. Wala na yun, mahirap na yun. Hindi ko huminamadali ang buhay ng Pangulo, mga dating Pangulo. Pero real talk lang po tayo. Onti na lang yan. Di ba? 5 taon, baka medyo matagal na yon. Ikaw,
Pag nakalabas ka, pag bumaba sentensya mo, 10. Baka mga tao 10 ka nun. O, paglabas mo, kita mo yung apo mo. No? Maano mo na, bahala ka. Kami, nagpapayo lang. Alam namin, naging senador ka, pero diskartihang mga ganyan, mag-isip ka, bahala ka. No? Si dating Pangulong Duterte, mga DDS, totoo, di ba? Konti na lang. Di ba? Managot siya, harapin niya lang ang mga paratang at sagutin niya na maayos kung wala talaga siyang kasalanan. Flight is indication of guilt. Di ba? It's a very basic tenet of criminal law. Flight is an indication of guilt. Oh. Wala, ginagalit mo si Ombudsman Boying Remulla Ngayon mga bossing, dito na natin. Pakinggan na natin yung si Ablasca. No? Shall not use warning shots during Ito mga kababayan, hindi ko pwedeng i-play itong mismong video na ito. Ano po? Pero maririnig po natin, kasi Ted Filon po yan Minsan nakaka-copyright kami ng Ted Filon Pero maririnig po natin mga kababayan, yung video na tanungan na yun. Si Ted Filon at si Ablasca ho, mga bossing. Pakinggan nyo mukhang sinasabi mali yung mali ang PNP manual dahil doon sa kanyang dahil doon sa kanyang tinatawag dito? Doon sa pagwa-warning shot niya. Pakinggan nyo ho, mga boss. the police shall not use warning shots during police operation except when the Naririnig nyo ho. Di ba? Police hindi pwedeng mag-warning shot. Pakinggan ho ulit the police shall not use warning shots during police operation except when the police officer is outnumbered and overpowered. Ayun po. Ayan. Magwa-warning shot ang kapulisan. Pulisyo PNP, mga kababayan. Kung outnumbered sila, kulang, o underpower, mga bossing. Iba tong kay Ablasca Warning shot, tumaas lang daw po yung kamay. Warning shot na agad. Hindi po, mali po, Ted. Mali, correct lang yung kanyang sinasabi. Mali daw yung sinasabi ni Ted Filon. Pakinggan nyo. Mali, correct lang yung kanyang sinasabi. Ang warning shot po, ginagawa po namin pag meron po kaming na-perceive na danger sa buhay ng ating mga kapulisan. Yan, mali daw yung manual ng PNP. Ang sabi ni Ablasca. Yan po kay Ted Filon ho yan, mga bossing. Sir, ito po ay official Directorate for Operations, PNP Revised Operational Procedures, Section 2.11. Ito ang nakasulat. Ayan mismong pinaliwanag na po ni Ted Filon na itong binabasa ko ay mismong galing sa manual ng PNP. Mali daw. Sabi ni Tato, mas mataas ang pulis kaysa OSAA. Oo, totoo, di ba? Mismo sa inyong manual. With all due respect.